Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Yan po, maikling komento lang ito mga kabunyog, no? Nagrarumble na po si Polong Duterte at itong si Martin Romualdez. Adjust natin ng konti, mukhang walang volume no? Ayan. So, yan. Yan. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan, take 2. Live na tayo kanina, in-adjust ko lang yung volume ng ating live, no? Ayan po, rumble na po, si Polong at si Martin Romualdez, tambalos-los, matindi po ang rambulan. Dahil, ito nga, ay umaano na to, nagwawala po si Polong Duterte. Dahil tinapyasan ang sinasabi niyang budget ng kanyang distrito. Ang budget po na sinasabi ni Polong ay 2 bilyon sa kanya lamang distrito at ang natira ay 500 million. Matindi. So, nung una nakita natin, tahimik itong si Polong Duterte. Ang bumaba na talaga yung kanyang ate niya yata si Inday, no? Hindi ko alam kung sinong matanda sa kanila. Si Inday Takaw at si Kanor ang bumabanot dito kay Romualdez. Pero ngayon, sumama na po itong si Polong. Kumbaga, nakirumble na mga kabunyog, mga kababayan. So, Jess Sueño, bago tayo magsausap, kanina kasi walang volume, no? Jess Sueño, shout out po. Salamat, Jess Sueño. So, may ikling komento lang ito. So, yun nga, si Polong Duterte, nagwawala po. Ano yung sinasabi niya? Una, yung pagtapyas po ng House of Representatives ng kanyang budget, mula 2 billion, naging 500 million na lang. At sinasabi niya, may mga congressman daw, direktang kinokontra yung kanyang mga project sa Davao City. Ang sabi niya dito, basahin lang natin mga kabunyog, I have kept my silence all through these months since I do not want my constituent to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Ba? Biglang naging si Polong, biglang naging pro-good government. Ba? Kasi daw, dirty politics in the House of Representatives. Pangalanan mo na Polong. Sino ba yung mga dirty politicians na yan? Hindi kaya kasama ka din? Diba? Dati unit team kayo Diba? Dati unit team sila, hindi dirty. Basta kakampi nila, hindi dirty. Pero ngayon dirty na kasi kaaway na. So ganun po 'yun, ano? Sabi niya, to all the Baweños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress, to perdition, that is your choice, Duterte said. Binanatan niya ngayon itong pirma-pirma nila Martin Romualdez, di ba? Talagang binoboljak po ni Polong. Kaya himala, no? Naghihimala. Dahil sa kanilang boljakan, kahit po yung tinatawag nating People's Initiative ngayon, yung pinapipirma po dyan sa mga barangay, kalat na po yan, binabanatan po ni Polong Duterte. Ang sabi niya, huwag niyong ipagbili sa halagang 100 o 10,000 kapalit ng inyong pirma. Polong, ikaw ba yan? So, bakit niya sinasabi yon? Binabanatan niya si Martin Romualdez dito at ang una nga niyang binanatan itong itong Nograles kasi matagal na nilang kalaban ito sa politika sa Davao. Itong si Migs Nograles, si Attorney Margarita Migs Nograles, kung saan ito daw ang pasimuno. Si Migs Nograles daw ang pasimuno ng pagpapapirma sa Davao ng mga People's Initiative nila Romualdez, no, para amyendahan ang konstitusyon. Sabi niya dito, I am against this people initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. Duterte wrote in the statement.
Yan po ang resulta mga kabunyog, mga kababayan. Pag nag-aaway ang mga trapo. Minsan, dahil nag-aaway sila, yung mga trapo kumakampi sa isang issue, lumalaban sa isang issue. Tama naman si Polong Duterte doon, na totoo naman na yung pirma-pirma na yan ay talagang para yan sa interes at kapakanan lang ng iilang mga politiko. Pero hindi naman niya sinasabi yan dahil mahal niya ang bayan o makabayan siya. Hindi eh. Sa matagal na panahon, kaibigan niya itong mga politiko na yan eh. Sila Gloria, sila yung mga Marcos, di ba magkakaibigan sila until ngayon nagkagalit-galit sila. Ang tinitira niya rito, si Attorney Migs Nograles, si Congressman Migs Nograles, PBA Party List Rep, Pwersa ng Bayaning Atleta. Yan po. Alam nyo yung mga Nograles, matagal na nilang political, ano yan eh, kaaway sa politika, kalaban sa politika po yan ng mga Duterte dyan sa Davao. Matagal na panahon na yung matandang Nograles pa, alam ko patay na yun, no? Yung Prospero Nograles. At alam ko yung isang Nograles nagkaroon din niya ng posisyon sa Duterte cabinet. So yan, ngayon tinitira talaga ni Pulong itong si Migs Nograles ng Davao, pasimuno daw ng pirmahan. At alam natin yung mga pirmahan na yan, galing nga yan kila Romualdez naman. Na ngayon, binabanatan na din ni Pulong. Sumama na po siya sa Rumble dahil una nga yung 2 billion na budget, sabi dito, Duterte disclosed that approximately 2 billion was diverted from the National Expenditure Program budget of Davao City's first district, leaving only 500 million allocated for the residents. Isipin nyo galit si Polong kasi yung budget niya sa kanyang distrito, yung siya congressman doon, 2 billion, pero ngayon 500 million na lang. Malaki pa rin yan. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang kalakaran kasi sa Kongreso. Totoo din yan. Na kapag hindi mo kasundo ang administrasyon, kawawa ka sa bigayan ng budget. Diba? Nung araw kasi, sanay si Polong na presidente yung tatay niya. Natural, nasa kanila ang malalaking pondo dyan sa Davao. Kahit nga yung confidential fund ni Inday Takaw noon, maalala nyo, 460 million confidential fund pa lang yun. Ilang billion po ang budget ng Davao City. Walang problema naman kung napupunta sa taong bayan eh. Di ba? Walang problema eh. Pero kung hindi naman napupunta sa taong bayan, nakikita natin, ang mga mambabatas, ang mga congressman, sila lang nabubundat, mga mayor, mga gobernador. Yun ang problema dyan. Ngayon kasi, ginagamit ni Polong itong mga mga tao sa Davao. Tama naman, magkaroon ng magandang serbisyo ang mga tao sa Davao kasi mamamayang Pilipino yan. For that matter, hindi lang taga Davao. Dapat bawat Pilipino mapakinabangan kung ano yung pera ng bayan. Yung pera ng bayan, dapat pakinabangan ng bayan. Ang nagagalit si Polong dito, natapyasan yung budget niya. Nagagalit ba siya dahil mawawala ng serbisyo ang mga Davaoenyo o nagagalit siya kasi liliit ang kanilang mga tongpats at SOP? Di ba? Sa totoo lang, bakit gustong-gusto ng mga congressman bundat-bundat ang kanilang budget? Doon sila kumukuha ng kotong. Hindi dahil sa gusto nila malaking budget para malaking maitulong sa mga tao. Hindi eh. Gusto nila malaking budget, bilyon-bilyon, para malaki ang kotong at nakaw. Ganun lang yan, kasimple mga kabunyog, mga kababayan. So, ang anumang ginagawang pagdadahilan ni Pulong ngayon, sabi na lang niya yan, salita na lang niya yan. Pero nung panahon sila ang nasa kapangyarihan, okay sa kanya, kaya niyang itolerate ang lahat ng congressman, basta magkakasundo sila. Pero pagka magkakaaway na ang mga politiko, nagbabatuhan na po yan ng putik. Kaya ngayon ay rumble na, di ba? Rumble na yan. Ngayon, direkta na pong binanatan ni Polong Duterte itong si Martin Romualdez na totoo din naman, isa rin itong tambaluslos. Totoo rin naman na talaga namang itong mga congressman nagbo-vote buying eh. Marami na pong mga report na sinasabi, yung pagpapapirma, di ba? Pagpapapirma dyan sa pag-amyenda sa konstitusyon through People's Initiative,
may dinadaan sa ayuda, sa pera, 100 pesos, 200, 500 pesos, di ba? O yan ang nangyayari dyan ngayon. Kaya nga tayo sa bunyog, sabi natin, huwag tayong pipirma dyan. Unang-una, hindi naman maliwanag kung ano yung aamyendahan. Ang aamyendahan, yung Senado at Kongreso, voting jointly. Delikado yun. Pagkatapos, pag na-aprobahan yan, magiging hari-harian na ang mga congressman. Malalaman ng Senado. Pangalawa, hindi napapanahon, anumang pagbabago sa konstitusyon ngayon, hindi yan napapanahon. Dahil maraming problema ang bayan na dapat atupagin. Maganda ang 1987 Constitution eh. Binaboy lang ng mga politiko, ng mga nagpapatupad. Pero, yung mga provision dyan, maayos pa. Hindi pa nga napapatupad ng buong buo, pero gusto ng palitan. Again, para sa kapakanan ng mga politiko. Diba? Kaya nakikita natin, ang point natin dito, tignan nyo ngayon si Polong, tsaka si Romualdez, sila Marcos. Dati magkakasundo ito eh. Unitibs to dati. Unitibs, Uniteam. Wala silang nakikitang baho sa isa't isa. Pero ngayon nag-aaway na sila, nagbubulat-lata ng baho. Dahil, ang totoo, kung ang isang tao, ang isang politiko para sa bayan, anumang panahon, kakampi niya man or kalaban sa politika, pag nakakita siya ng mali, lalabanan niya. Yan ang tama kung prinsipyado ang isang politiko. Eh dito nakikita nyo, nagagalit lang kasi binawasan ang pondo niya sa Davao. Kaya binabanatan ngayon ni Polong itong mga pirma-pirma na ito. Sumasakay. Sumasakay ang tawag po dyan. Ano? So ganon. Ganon din si Duterte, yung tatay niya, si Canor. Sabi ni Canor, inaaway yung kanyang anak na si Inday Takaw. O lahat ng mga congressman, bulat-latin natin ang mga gastos. Tama yun si Canor doon. Bulat-latin lahat ng mga gastos ng congressman. Pero ang tanong dyan, bakit ngayon ka lang nagkakaganyan, Canor? Bakit nung panahon mo? Hindi ka nagbulat-lat ng gastos ng mga congressman. At mismo kayo, si Canor mismo, yung kanyang SALN, yung kanyang statement of asset and liabilities. Ba't hindi niya ipakita sa publiko? Bakit wala kayong kinasuhang gobernador, congressman? Diba? Bakit walang napakulong? Tapos ngayon magkakaaway sila, biglang gusto na bubulat-latin yung mga gastos ng congressman. Tama naman yun. Pero alam natin ang motibo, gantihan ng mga trapo. Nagagantihan sila. Royal Rumble, ha? Rumble po sila dyan eh. Kaya tayo hindi nagpapaloko sa mga ito. At ngayon nga, itong si Polong Duterte, umatake na. Anong inaasahan natin ngayon dyan? Di ba? Remy Lagman, magandang hapon po, Sir Kulex. Salamat, Yetma. Naalala ko tuloy si Atty. Leni Robredo na sobrang liit ng budget. Ngayon, nararamdaman na nila ngayon kung ano ang pakiramdam na may maliit na budget. Tama ka dyan, Yetma. At least yung kay Atty. Leni, yung maliit niyang budget na yon, I think 500 million yung binibigay sa kanya. Yun ay nakikita nyo, accounted lahat. Kalit-litang sentimo. Nare-report niya sa COA, sa Commission on Audit, at nabibigyan pa siya talaga ng parang papuri ng COA, komendasyon na nagagastos talaga ng tama yung pondo. Diba? Yan yung ginawa ni Atty. Leni Robredo nung Vice Presidency. Talagang napakinabangan ng tao yung pondo. Pero ang dami mga pork barrel ng mga congressman. Kaya nga bloated ang budget natin eh. Madaming mga unprogrammed funds, mga pork barrel. So technically, pork barrel pero hindi nila tinatawag na pork barrel. Pero alam natin, yung mga malalaking project sa mga distrito ang nag-identify congressman. At congressman din ang nasusunod. Sino ba mga contractor sa mga project na yan? Kumbaga hawak yan ng congressman. Kaya kung si congressman ang bossing dyan sa mga project na yan, siyang namimili kung sino ang contractor, sa kanya din babagsak ang SOP. Yung SOP, yun na po yung kotong. Yun yung kulimbat. 30%, 40%, sabi nga nila Magalong. So, ganyan ang kalakaran sa House. Sa House of Representatives, even sa Senado, di ba? Kaya lang ang problema dyan, mga kabunyog, mga kababayan, walang nakukulong. Meron niyang nakasuhan ng plunder, nakapiyansa naman. Si Tandang Enrile, si Budots na-acquit, tapos tong si Budots Revilla na-acquit nakalusot.
Si Jingo Estrada, piyansado yan. Nakakabalik sa pwesto. Kahit yung mga congressman po, nasangkot dyan, mga nakakalusot sila. Yan ang problema. Diba? Kaya makita nyo si Polo ngayon, ito, makikita nyo, hindi na to bago. Umaangal siya ngayon, yung 2 billion niya sa first district sa Davao City, tinapyasan, ginawang 500 million. Malaki pa rin yan. Hindi tayo kumokontra, mga kabunyog, na ang Davaoenyo, ang mga taga Davao, mga Pilipino yan, kailangan nila ng maayos sa serbisyo, matinong serbisyo. Kung napupunta sa tao ang pera, walang problema. Kahit 2 billion yan, 5 billion yan, basta sa tao, bayan napupunta ang pakinabang, walang problema. Regardless kung sino ang politiko dyan o kung sino nagre-request ng pondo. Pero kung alam naman natin kinukurakot, ninanakaw, nabubundat lang mga politiko, gobernador, mayor, congressman, alam naman natin ganun, wag na lang. Di ba? Kaya lang, yan nga ang kalakaran Yan ang kalakaran ngayon mga kabunyog, mga kababayan. At hindi lang ngayon. Matagal na panahon na nakalakaran yan sa Kongreso. Pag, sabi nga nila, pag ano ka, malapit ka sa kusina, marami kang pakinabang, marami kang biyaya. Yung mga malalakas na mga mambabatas sa presidente o sa administrasyon o sa speaker, talagang mas maraming biyaya ng pondo. Kaya nga, pag naglalaban ng mga speaker, halimbawa si Alan Cayetano, tsaka si Lord Velasco nung panahon ni Duterte, di ba? Parehong ano yan gahaman, nag-away sa posisyon. Kanya-kanyang palo ng mga congressman yan. May chiwari-wari-wap si Alan, may chiwari-wari-wap si Alan Velasco, tsaka si Alan Cayetano. Kanya-kanyang aso yan. At kung sino yung manalong amo, swerte yung mga asong nakabuntot doon. At expect nyo, yung mga aso na yan, na sip-sip sa speaker, sa presidente, yan yung taga-tahol, taga-pagtanggol nung kanilang boss-bossing. Sindikato ang dating yan. Kaya lang, itong mga sindikato na ito, sindikato yan sa pagnanakaw ng pera ng bayan, sa buwatan, kung paano lulustay ng pera, nag-aaway din po yan. Ito na nga yung nakikita natin ngayon. Yung away ng Duterte laban sa Romualdez. Diba? Kahit sa loob ni Marcos, meron din paksyon May mga contradiction din dyan diba si Aimee, hindi kasundo yung kanyang hipag. Si Lisa Smugs, magkaaway yan Kaya mga vlogger nila, magkaaway. Diba? Si Vic Rodriguez, hindi rin nakasundo nung ibang tagaloob ni Marcos dyan sa Malacanang. Diba? Sa loob din ng Duterte, may away din dyan. Halimbawa, yung panahon ni Duterte, si Sara, si Bongo, di ba? Meron din mga iringan. Ngayon naman, Duterte laban sa mga Marcos. Pero wag tayong maniniwala na kung minsan may mga issue na pabor sa bayan, pinuposisyonan ng mga politiko, hindi ibig sabihin makabayan sila o gusto nila ng kabutihan ng bayan. Hindi po ganon. Nagkakataon lang, ginagamit nila yung issue na yan para ipanglaban, ipambato doon sa kalaban nilang trapo. Halimbawa, itong pirma. Alam ni Pulong, medyo negatibo ang tao dyan, ginagamit ni Pulong yan, laban kay Romualdez. Ganon din yung ginagawa naman nila The Junior, nila Romualdez, ICC. Di ba? Kung ano man ang motibo nila, bahala sila. Pero sinasabi natin, kung ikabubuti yan ng bayan, go yan. Pero maliwanag sa atin, hindi tayo naniniwala sa mga trapo na ito. Both sides. At ngayon nga, itong si Polong Duterte, tumitirada na ngayon kay Tambaluslos Romualdez. Matira matibay dito mga kabunyog. At ang unang binanata ni Polong, itong kalaban nila sa local politics, itong mga Nograles, itong si Attorney Margarita Migs Nograles. Na congressman din ito ng isang party list, Pwersa ng Bayaning Atleta, PBA party list. Di ba? Kasi yan daw nagpapakana, nagpapasimuno ng pirma-pirma dyan sa Davao. Galit, ayaw ni Polong yung pirma-pirma na yan. Which is tayo naman, ayaw din naman natin yan. For a different reason. Sa kanya, political tirade niya, tiradang political niya yan sa Marcos Duterte. Tayo, kaya ayaw natin yan. Kasi alam natin, yan ay masama para sa bayan. Hindi yan makabubuti sa bayan. Ang tinitignan natin dito, yung kabutihan ng mamamayan, na yan ay hindi makabubuti. Yun yung ating rason. Pero sila ang mga politiko, ibang rason yan. Diba?
O Mila Bianino nanonood. Salamat. I-share po natin itong ating vlog. Salamat sa mga nag-send ng stars, di ba? Di ko na nabasa kung sino yung nag-send ng stars. Malaking tulong po yan sa bunyog, no? 99 stars. Che Toride, tama, political strategy ng traditional politician. Tama po, tama ka dyan, Ma'am Che. Both side yan no? Mga political strategy nila yan, di ba? Yung mga banatan nila na yan. Even yung pirma na yan, di ba? O, Birch Hill, yes, re. Ginawa nitong bata ang mga Pilipino. 100 pambili ng candy. Silang mga magnanakaw, bilyon-bilyon ang sandok sa kaba ng bayan. Yes, si Polo nga 2 billion Kaya lang hinarang na. Kumbaga hinarang na yan. Parang ganito yan. Congressman ka. Kung dati nasa kapangyarihan kayo, ngayon hindi na ganoon, Polong. Sabi siguro ng mga congressman. Hindi na presidente ang airpat mo. Huwag ka nang siga-siga dito. Ganun yun Nung panahong presidente ang airpat ni Polong, pwede silang maghari-harian diyan kasi takot sa kanya ang congressman. Anak ka ng presidente, makapangyarihan kayo. Pero ngayon ang presidente na ay si Da Junior na, ito naman mga balimbing na congressman, kay Da Junior at Romualdez naman kakapit yan. Etchapera, Kumbaga, may etchapera naman itong mga sila Polong na ito. Kumbaga, wala na kayong kapangyarihan madaldal na lang naman yan si Kanor. Dito na kami. Kasi, alam mo na mga congressman, ito ang may kapangyarihan ngayon. Di ba? So, ito, makita nyo, balimbingan lang yan. O ngayon, nalalasap ni Polong ang dumi ng politika. Totoo na may sabi niya, dirty politics ang house. Pero Polong Duterte, hindi lang naman ngayon nangyari yan. Matagal na yan nangyayari. Panahon nyo pa, dirty politics na. At kayo mismo, dirty. Kayo mismo mga Duterte, mga marurumi kayo. Mga trapo kayo mismo. Kampi-kampihan, pagka magkakakampi, away-away, pag magkakaaway. Wala namang wala naman kayong pinag-uusapan na pabor sa bayan. Kundi political survival nyo. In fact, ano ba ang simula ng away ni ng mga Marcos at Duterte? Saan nagsimula yan? Ang sagot, ambisyon sa politika. Dahil ang usapan niyan, presidente si Da Junior, vice si Sara, si Inday. Tapos sa 2028, si Inday na ang patatakbuhin presidente. Ganun yung unang usapan dyan di ba? Kaya nga unity unitives. Kaya nga sila Roque, galit na galit Kasi ganun ang usapan, di ba? Pero ngayon, naiba na yun. Pumasok na sa eksena, si Martin Romualdez, yung pinsan ni Da Junior, tsaka ni Amy, nag-ambisyon na rin. Bakit na ibibigay kay Inday? Di ngayon, dumidiskarte na ngayon tong si Romualdez ngayon. Umaambisyon na sa 2028. Or kung hindi man si Romualdez, ipipreserve na ng mga Marcos kung sino sa pamilya nila o kung sino ang politiko na pwede nilang hawakan sa leeg para kanila pa rin ang kapangyarihan sa 2028. Doon nagkatalo kasi si Sara Duterte gusto niya maging presidente. Ganon din naman sila Marcos, sila Romualdez. Gusto nila ma-preserve yung kapangyarihan. Diyan po nagsimula ang away. Ibig sabihin, ano man ang batuhan nila ngayon, kung pumapabor sa bayan, well and good. Pagpasok ng ICC, well and good. Para ipambara kay Duterte. Ipambala kay Duterte ang ICC. Di well and good. Ito naman sila Polong, nilalabanan itong pirma. Okay din yan, well and good. Pero alam natin, both sides ng mga trapo, anumang sides yan, hindi para sa bayan ang kanilang pag-aaway. Hindi para sa bayan yung kanilang mga sinasabi ngayon. Yan ay sigurado tayong pabor lamang sa kanila. Di ba? Kaya nililiwanag natin dito, hindi tayo masisilo o maloloko ng mga ito. Tayo lagi sa bunyog, kampi tayo sa bayan. Kampi tayo sa kabutihan ng bayan, kampi tayo sa katotohanan. Ayaw natin ng trapong bulok. Trapong bulok. Kaya yan, nagagalit si Polong Duterte. Yan, yung 2 billion niya, inalis sa kanya. Di ba? Natitikman niya ngayon talaga yung dirty politics na kahit naman sila, alam nila yan. Roger Maribong nanonood. Salamat George Tres Maria, mga suki natin ito, no?
Marcos, Romualdez, Duterte, Arroyo, mga politikong walang kabusugan sa salapi at kapangyarihan, pare-pareho lang silang magugulang, boycott na natin ang lahat ng lahi nila. Tama ka dyan, George Tres Maria. Kaya maganda nga rin nakikita ang pag-aaway nila eh. Eto nga si Polong talagang sumausaw na ngayon, bumanat na. Nung una si Inday Takaw lang. Si Inday. Tapos si Kanor. O ngayon pati si Polong bumanat na. Anong inaasahan natin? Ang intayin natin dito, pag napuno ang singit ni... Pag nagngit-ngit ang singit ni Lisa Araneta, tapos kayo kaya naman naman si Lisa Araneta. Sabi nga nila Maharlika, iba yan. Yan ang nagpapatakbo ng Malacanang. Babanat yan sa mga Duterte, si Lisa Araneta. Si Martin Romualdez, disimulado gumalaw di ba? Parang pag ini-interview, busy siya sa trabaho. Pero ang totoo, makikita niyo yung mga galaw ng House. Tinanggal si Gloria Arroyo sa pwesto, tinanggal yung Davao Congressman, si Isidro Ungab, tinanggalan ng confidential fund si Inday Takaw, pinaimbestigahan ni Romualdez yung SMNI, pinaimbestigahan, di ba? Pinagtanggol pa si Franz Castro, to the point, di ba? Sa pagbabanta ni Duterte. Ngayon naman, tinapyasan si Polong Duterte ng budget. 1.5 billion yung tinapyas. At natin, baka posibilidad, ipa-extradite si Kibuloy sa Amerika. Patay kang bata ka. May-ari ka ng universe, di ba? O, ipapa-extradite na. At yung pinakabaraha, ICC. O, ICC, International Criminal Court. Hindi na lang yan political survival. Survival na yan ang kanilang buhay. Kasi, kulong. Kalaboso ka dyan. Pag lumabas ang warrant of arrest, obligadong ikukulong sila Kanor, sila Duterte, kung sino pang mai-issuehan ng warrant of arrest. Yan yung pinaka-alas ni The Junior Diba? Yan yung pang-alas nila Romualdez, nila Marcos. Kaya nga lumutang din yung pulburon video na ilalabas na daw ng mga DDS vlogger. Yung mga maka-Duterte na mga vlogger na galit kay Lisa at kay The Junior. Yun namang pulburon video na yan. Siguro ang nakalagay doon, kaya sinabing pulburon video, yung sumisinghot ng cocaine si The Junior, kung iyon nga ang laman, sasabing addict nga. Yan naman yung balang nila Duterte. So, okay. Ilabas nyo yung pulburon video, ipa-aresto na si Duterte sa ICC, di maganda. Makita ng taong bayan, mga ito, Marcos, Duterte, bulok ito mga ito. Bulok. Kaya makikita ng tao, nakikita natin, ang gulo ng politika, both sides yan. Yung kuting, yung tigre ng norte, naging kuting kwek-kwek. Yung agila pa ng Davao, naging kwek-kwek, di ba? Yung kuting, yung tigre, naging kuting na. Yan. So nakikita nyo mga kabunyog, kasi iba na ito, si Polong Duterte na ito, +1 na ito. Sino ang susunod na mabanat dyan? So tingin ko, out in the open na yan, na ito, hindi na ito mapipigilan. Kaya nga siguro, maaring may impormasyon si Senator Sonny Trillanes na sa kalahatian ng taon, makakalahati ng taon, itong 2004, ay talagang lalabas na yung warrant of arrest. Ayon yan sa impormasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Arestuhan na yan. So mga bandang June, July siguro mangyayari yan. Ewan natin, yun ang sinasabi na impormasyon. At sinasabi nga niya, alam daw ni Duterte yan. Kaya ito rin mga Duterte generals na to, mga retired military, nag-destabilization kay Marcos. No? Talagang matindi yung bakbakan nila, no? Mula sa military, sa budget, lahat ng area. At ito mark my word, pag lumala na yung away na yan, nila Romualdez Marcos labang kila Duterte, kila Pulong, one of these days, maaari pwedeng bukas, sa makalawa, isang linggo, next month, di natin alam. Pero malaki ang posibilidad, si Inday Takaw magre-resign yan sa DepEd. At pag nag-resign yan, abangan na ang mga pulburon video. Marami rin yan sigurong nakatabi against Marcoses and Romualdez. Di ba? Siyempre, hindi na sila komportable sa isa't isa
Kapatid na rin ni Inday yan, si Polong. DepEd Secretary siya ni Da Junior. Siyempre, nagka-cabinet meeting yan. Nakakailang na yan. O, pwedeng si Sara Duterte, magre-resign na yan. Kasi wala na yung unit team nila. Sabog na sila eh. Sabog na yung unit teams eh. Hindi na makakaila ayon. Sabog na talaga. Tanggapin man yan o hindi ng mga Pulangaw at Duterte. Sabog na yung unit teams nyo. Kaya nga yung mga vlogger na mga Maka-Duterte, binabanatan si Romualdez at itong si Marcos. At ito ng mga loyalista na vlogger, binabanatan na si Duterte. Pinapapasok na yung ICC, di ba? At yung mga drug war nga niyang sinasabing ng palpak naman talaga, di ba? Madami ng butasan sila. O, di ba? O, yan. Possible po yan na si Sara Duterte magre-resign na yan sa DepEd. Isa yung malaking posibilidad. Kung kailan, abangan natin ang susunod na kabanata. Di ba? Marami pang pasabog to, mga kabunyog, mga kababayan. Ang matindi dito, hindi man lang umabot ng midterm election. 2 taon pa lang si Marcos sa posisyon. Magdadalawang taon pa lang, katakot-takot na po ang buljakan at pagsabog nila, di ba? Hindi talaga na preserve. O, di ba? O, Aldrich Mendoza, diyan nila makikita sa July kung gaano kabuti ang Diyos. O, salamat Aldrich Mendoza. O, Fernandez Agnes, agawan ng pwesto sa gobyerno. Kung hindi nila aalisin mga Duterte at mga galamay, sila ang aalisin ng mga Duterte at galamay sa gobyerno. Kung hindi papapasukin ng Marcos ang ICC, sila ang papatokhang ni Duterte pag mawala si Marcos at pumalit ang anak. O, tama ka naman dyan, Agnes Fernandez eh. Either kay Marcos kasi mamimili na siya eh, di ba? Ano ba talaga kay Duterte? Palayasin na natin ba? Tinutuklaw na tayo ng harap-harapan. Tinutuklaw na sila. Di ba? O di talagang si Marcos din maghaharap-harapan na yan. Mahirap na sila magplastikan diyan, di ba? Sabi nga nila, o Kulex, pabor ba kayo na mali si Da Junior, si Inday Takaw ang papalit? Hindi. Natural hindi tayo pabor, di ba? Na maalis si Da Junior, si Inday. Ang gusto natin, o edi kung mawala si Da Junior, mag-resign na rin lahat. Yun ang gusto natin eh, magdalang hiya, mag-resign na kayo. Duterte, Marcos, mag-resign na kayo. Diba? Ito nga, katulad ditong pirma na ito ni Romualdez, kakapalan din ang mukha yan eh. O kakapalan din ang mukha yung pirma-pirma na yan. So both sides yan, wala tayong kinakampihan dyan, no? O, Karanihuan Noipi, ganda ng iyong Facebook na eh, ma? Karanihuan Noipi, magtirahan po sila ng ang totoong oposisyon ng umangat. O, tayo na taong bayan ang totoong oposisyon. Tayo na kumokontra sa mali at nagtataguyod ng katotohanan. Tayo naman yung mabuti sa bayan eh, no? O, Ray A. Bilangel, good afternoon. Kabunyog natin yan, ano? O, i-share po natin itong ating vlog at salamat sa mga nag-send ng stars. Malaking tulong po yung stars na yan, ano? Darwin Igot, good job, boss. O, Dubria Tom, daanin nyo na lang sa banggaan ng ilong. Sino kaya mananalo? Ano yun? Banggaan ng ilong. Mahal Turingan, may kilala akong congressman. Bago pa lang manunumpa, puno agad ng pera. Nakatape sa buong katawan mula sa mga contractors. Ay, maraming ganyan. Alam niyo naman yung mga congressman eh, talagang mga kaibigan ng mga contractor yan, di ba? O, panahon ni Diggs, dinadaan niya sa tapang upang kundi para sa lahat sumunod sa kanila. Ngunit ngayon ramdam na ang balik sa kanila. O, weather lang yan, di ba? Ned Pabilonia. O, tama si Erap, no? Celi Antonio, Sir Kulex, good PM, ingat po kayo lagi. Salamat po, Kabunyog Celi Antonio. O, Datu Apok, Lorenzo Bandisan, walang tigil sa paggawa ng issue ang kumag na to. Kumag ba? Para manira, gumagawa ng kasinungalingan. Oy, i-google mo na lang eh. Unang-una, nasa balita na nga. O, bigyan kita ng link ha. Sino ba nagsabi nun? Kakatawa naman yon ano? Tinawag mo pa akong kumag, walang hiya ka talaga. Si Lorenzo Bandisan. Alam mo kumag? Ikaw kumag.
Mag-google ka na lang, tanga ka pa. I-google mo lang, i-YouTube mo, ayan, lantad na nga sa balita eh. O kaya pumunta ka sa page ni Polong Duterte, basahin mo kung paano niya tinitira si Martin Romualdez. Walang fake news sa Bunyog. Wala kaming sinasabi dito na hindi totoo. Hindi sa amin uso ang kasinungalingan. Sa Bunyog, walang fake news, no? Lorenzo Bandisa na kumag. Tawagin mo pa akong kumag, ano? Pasensya ka na, hard ka kasi eh. Sabi pa nito ni Lorenzo Bandisan, tignan mo mukha nyo, kulang sa tulog, sira na ulo, baliw na sa kagagawa ng fake news. Fake news ba? Ayan na nasa YouTube na, nasa media na, nasa mismong page nga ni Polong Duterte sa FB page niya. Kayo naman, babasahin nyo na lang ang balita. Ayan galit siya Tinapyasan ng 2 billion yung 2 billion niya hindi binigay. 500 million na lang ang iniwan. Tinitira ni Polong itong si Romualdez tsaka itong si Congresswoman Migs Nograles ng PBA Party List. Taga Davao po yan. Di ba Lorenzo Bandisan? Na-shout out tuloy kita. Walang fake news Huwag kang tamad sa pag-google, di ba? Mag-google ka na lang tatanga-tanga ka pa. Wag. Pasensya ka na kung nasasabihan kita, Datu Apox, si Pulong hindi siya makabayan, nagkataon lang na tinira ang kanyang pork barrel, kaya nagmukhang makabayan siya sa bayad na People's Initiative ni Romualdez. Tama yan, Datu Apox, nagkataon lang. Siyempre, sinasakyan nila issue ng mga bayan para labanan si Romualdez, di ba? Di ba? Tama yon, Datu Apox. Bobby Villaruel, totoo yan, Sir Kulex. Salamat po Salvio Biguera Jr., yung pondo ni Pulong, pinahinto ni Kibulok. Hindi naman si Kibulok ang nagpahinto ng pondo ni Pulong Kabunyog Salvio. Yung mga congressman, yung mga aso ni Romualdez sa House, siyempre, pinagtulungan si Pulong. Kung baga pinamumukha kay Pulong, Hoy, Pulong, yung Tatay Kanor mo, hindi na presidente. Ito na, sila the junior na presidente. Kumbaga, masakit din kila Pulong yan na pinararamdam sa kanila, hindi na sila ang may control sa mga congressman, sa House. Di ba? Hindi na sila. Ganun po yun Jimmy De Vera, shutdown SMNI. Salamat, Sir Jimmy, nanonood, Bawal ang fake news sa Bunyog pagkakaisa. Sabi ni Sir Jimmy De Vera. Naman, talagang bawal po sa atin yan, Sir Jimmy De Vera. Tayo mga kabunyog, tayo sa Bunyog, malaki ang pagpapahalaga natin sa katotohanan. Yan ang ating isa sa core values and principle. Truth, katotohanan. Yuponyo Palerasyo, lang yun, Sir Kulex, dapat nga, maubos na yung mga yan para oposisyon naman ang lumakas. Tayo naman. Naman, tuloy-tuloy lang ang laban, Yuponyo Palerasyo. Hindi tayo titigil. George Tres Maria, kumag legacy yan ni Digonyo. Usong salitang kumag Sinimulan kasi nung isa yung kumag Nakumag tuloy siya, di ba? Bert Hill Yestre. Lorenzo, di mo ba naririnig laging sinasabi ni Sir Kulex, malupit sa katotohanan, kaya walang fake news yan. Okay. Nga. Turuan niyo yan si Kumag. Ay, si Kumag. Si Lorenzo, Lorenzo, ano ba yun? Yan, Lorenzo marami, sikat ka na sa Kulex Vlog Susunod kasi, i-google mo lang naman pakita ko na lang yung laptop ayan kita nyo naman search nyo na lang dapat kasi nag-OBS ako, ayan balita yan ayan si Polong ang dami ng balita yan laman ng balita, di ba? Wala namang fake news sa atin masakit lang talaga tayo mag-comment, pero at least totoo ang ating sinasabi. Wala naman tayong rito, pinipili. Kaya wag nyo rin sasabihin mga dutards, kinakampihan namin yung mga Marcos Romualdez. Nakita nyo naman kung paano namin binabanatan yung mga yan ganon din naman yung mga loyalista ni Marcos. Hindi kami maka-Duterte. Ayat, binabanatan nga namin ng harap-harapan si Inday Takaw, si Kanor, si Polong, di ba? Sila Bato, sila Roque, di ba? Both side yan. Basta mali, mali. Di ba? Ganon lang. Rolsmar Fernandez, watching you, Sir Kulex from Malita, Davao Occidental. Wow, taga Davao. Galing tayo dyan Sa Davao, di ba? Rolsmar Fernandez. May mga kabunyog tayo dyan sa Davao, At marami tayong mga kabunyog dyan sa Davao, nakausap natin, di ba?
Peter Nudes Nicolas Binaning. Dapat lang talaga gamitan ng maanghang na salita ang mga senador at congressman na yan. Brutal na sila gumawa ng kawalangyaan. Opo, brutal talaga silang gumawa ng katarantaduan. Kaya brutal din ang komento ng Kulex Vlog. Pag sinabing magna nakaw, di ba? Diretsuhan. Walang paligoy-ligoy yan, di ba? Bakit pa ginagarapal nila tayo, di garapalin natin. Di ba? Binabastos nila ang bayan binababoy nila ang bayan. Pirma-pirma nila Romualdez, palpak yan. Kasamaan yan. Interest lang ng mga politiko yung pirma-pirma na yan sa parte nila Romualdez Marcos. Ito naman nila Duterte na to. Tama lang, arestuin na ng ICC. Diba? Pare-parehas na mga trapong bulok na yan. Wala tayong kinakampihan dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Maliwanag ang ating panindigan sa bunyog. Diba? Ang mali ay mali. Hindi tayo nakikipagkompromiso. Hindi tayo kumakampi. Kung tama, di tama. Ganun lang yun. Watching from Cebu. JG Sabior, magkita-kita po tayo dyan Ma'am JG Sabior sa Cebu. Watching from Cebu. Saan po kayo sa Cebu? So hanggang dito na lang ang ating vlog. Mga kabunyog, mga kababayan. Mamaya magbablog pa ako, magla-live pa ako. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa public page. Mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. May pahabol lang tayo. Lorma Maid. Watching from Bicol. Saan kayo sa Bicol? Kauragon pala ito, no? Lorma Maib. Kakigwa. Shout out idol from Bogo City. Si Kakigwa. Kamusta po kayo sa Bogo City? Che Turije. Watching Solid Bunyog Japan. Para sa bayan, ang pinaglalaban at walang kinikilingan para sa katotohanan. Bunyog Japan. Yan, sila Mama Ina de la Cruz, sila Ma'am Che Turide, sila Ma'am Medays de Guzman, mga kabunyog natin dyan. Sila Ma'am Karina, madami pa tayong kabunyog dyan. Diwang Malaya, watching po from Australia. Salamat, Diwang Malaya. Nanonood kayo. At i-share po natin itong ating vlog. So hanggang dito na lang, magbablog pa tayo ulit, no? Magkikita-kita pa tayo mamaya, no? Sige, basahin ko yung mga pumapasok na message. Di Altacro Weiser. Hello, watching from the province of Capiz. Kundi naging matakaw si Sara sa pondo ng bayan, di sana sila nag-aaway ni Junior. Kita-kita tayo sa Capiz dyan, Mike Bosito, shout out kabunyog. Mike Bosito. Munding Quintana, watching from Barangay 165. Saan po yan, Munding Quintana? Leo Danago, watching from Masinloc, Zambales. Ranel Perez. Shout out naman dito sa Tauranga News, New Zealand, kabunyog. Si Reniel Perez. Maghaka-haka tayo dyan. Alam mo yung haka-haka? Di ba? Yung traditional dance ng mga ng mga Maori sa New Zealand, no? Ranel Perez. Bueno Balbiran Corta. Yan, mga habol na shout out. Leo Donago, Masinloc, ayun, mga nagpapa-shout out. Ayan, I think di Altacro Weiser, watching from the province of Capiz. Nabasa ko na, no? Mike Bosito, hello kabunyog, watching from Quezon City. Si Mike Bosito. Poitir, watching from Ligao City. Sa kaurago natin to, Ligao City, Albay. Diyan sila. Hiner Tuwason, kabunyog Hiner Tuwason. Poitir, taga dyan si Hiner, no? Sa Ligao City. Kakigwa, tirahin mo yung tirahin, idol, pag mali. Salamat, Kakigwa. Titirahin natin pag mali. Pag tama, susuportahan. Pero pag mali, boboldyakin natin. Diretsuhan, harap-harapan, hindi natin uurungan. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.